Yan, okay na. Pwede na natin lagyan ng rice hull. Yan, malalaki na ang mga anak ni Bernadette. Pare-parehas lang ang laki nila. Magaling talaga mag-alaga itong si Bernadette ng kanyang mga biik. Ano, Max? Nagagalit ka na naman. Haba na ng pangil mo, Max, ah. Yan ang pangil. Oh, talas na ang pangil mo. Ha? Haba na, oh. Haba ng pangil ni Max. Ha? Maduming ngipin mo, Max. Ano? Meron na ulit tayong mga anak na inahing baboy. Ito si Angelina. Bukas na ang araw ng panganganak nito. Bali 114 days. Kaya ngayon ay aayusin natin itong kanyang kulungan. Yun doon, ayusin natin, lalagyan pa natin ng kawayan patayo, dahil kapag naglibor to si Angelina ay sisirain niya tong kanyang kulungan. Tulad dito, kaya niyang lusutan yan kapag naglilibor na. Tapos tong kanyang sahig papalahin natin, papalitan natin ng rice hull. Ayusin muna natin. Yan, ayos na natin itong kabila. Hindi niya na magigiba yung mga kawayan dyan. Ito naman dito sa kabila, yun naman ang ayusin natin. Nagpapadidi pa si Bernadette. Hintayin muna nating matapos kasi dito tayo dadaan. Baka tumayo siya. Lulusog na mga biik niya. Mamaya ay kakapunin rin natin yan pagkatapos natin ditong ayusin. Ang mga gawain dito sa ating babuyan ay madali na lang para sa atin, dahil yun naman ang lagi natin ginagawa. Kaya kung gusto mo talaga na mag-alaga ng native na baboy at yun ang nakahiligan mo, ay madali na lang kapag nasimulan mo na ang pag-aalaga. Pero kailangan ay kaunti lang muna ang iyong aalagaan, lalo na mag-isa ka lang na mag-aalaga tulad ko. Ako lang ang nag-aalaga dito sa aking mga alagang baboy. Lahat ng gawain ay ako lang rin ang gumagawa.
Yan, tumayo na si Bernadette. Ayusin na natin. Na. Bernadette. Yan, okay na. Ito na lang ang ating kukunin. Ang kanyang sahig para malagyan na natin ng rice hull. Yan, okay na. Pwede na natin lagyan ng rice hull. Yan, isang sakong rice hull muna. Bukas kapag manganak na siya, dagdagan ulit natin ng isang sakong rice hull. Kalatin lang natin tong rice hull. Yan, okay na yan. Naka-ready na itong kulungan ni Angelina para sa kanyang panganak. Ganyan lang ang ating preparasyon para sa mga anak na ating alagang baboy. Kaya lagi tayo may naka-ready nitong rice hull. Kung wala namang rice hull, ang nilalagay natin ay ito yung dahon ng saging. Sa sunod na linggo ay yung isa na naman ng mga anak, yung doon banda. Ayusin din natin ang kulungan niya bago siya manganak. Itong hindi pa nanganak, ganyan lang ang kulungan. Medyo malamig ang kulungan nila dahil tag-init pa lang naman ngayon. Ganyan lang ang kanilang kulungan kapag hindi pa manganak. Pero yung dumi nila, pinapala natin yan papunta dun sa kabila, tulad sa ginawa natin dito. Pero itong mga hindi pa nanganganak ay hindi muna natin nilalagyan ng rice hull. Nilalagyan natin ito kapag malapit na silang manganak. Ang dumi naman nila na kinukuha natin, nilalagay natin dun sa likod
Na-stock muna natin doon ng matagal bago natin kukunin, ilalagay sa sako para panglagay natin sa ating mga tanim tulad ng Madrid de Agua. At yan yung nipper grass, may mga nipper grass din dyan sa gilid ng kanilang kulungan. Nagpapadami din tayo ng nipper grass. Itong Rizal din naman ay na-absorb niya yung mga basa dito sa kulungan, at yung dumi, amoy ng dumi, nawawala ang amoy, kaya hindi maamoy dito sa ating babuyan. Dagdag pa na ang pakain natin ay organic din, kaya talagang hindi maamoy ang kanilang mga dumi. Hindi rin naman sila nagkakasakit, matibay ang resistensya nitong aking mga alaga. Ito ang mga nakaligtas nung time na nagkaroon ng ASF dito sa aming lugar, kaya maraming mamimili ang pumupunta dito sa akin para bumili nitong lahi ng aking alagang baboy dahil matibay nga daw sa sakit. Pero syempre, sinasamahan din natin ng pag-iingat kapag uso na naman ang sakit. Hindi rin sila mahirap alagaan. Kahit ganito lang ang inyong kulungan, kung ano lang ang kulungan na mayroon kayo, ay pwede na dito sa ganitong baboy. Hindi naman sila tulad ng ibang baboy na naninira talaga ng kulungan. Yan. Natapos na ang preparasyon dito sa mga anak na inahing baboy natin. O paano, hanggang dito na lang ating video. Sa mga baguhan at nagpaplano pa lang na mag-alaga rin ng native na baboy, sana ay may natutunan kayo. Maraming salamat sa panonood. Happy farming. Bye bye.